Shoutout kay Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, kay Jervin Cris, Juan Solegue at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong Barangay Ginebra natalo nga dito sa Game 1 kontra TNT Tropang Giga. Nahirapan itong si RJ Abarientos at yung iba pang mga scorers ng Barangay Ginebra. Marami ang nakasentro dito sa naging match-up ni Castro at ni Abarientos kung saan na-dominate ito ni Castro particular nung third quarter. Pero bukod dyan yung depensa ng TNT, na-limit nila yung outside scoring ng Barangay Ginebra at yan talaga ang naging susi dito sa panalo ng katropa. Ngayon, nandito na yan sa Barangay Ginebra kung paano mag-a-adjust sa Game 2. Pero asahan natin na magiging mahaba itong serye na ito. Hindi naman basta-basta titiklop itong Ginebra. Lalo na at alam natin na NSD nga yan. At sanay sila na bumawi sa mga talo. Ngayon, pagdating dito sa mga posible na gawing pagbabago ng Ginebra sa kanilang lineup kung kinakailangan, sa tingin ko, unang-una, lumalabas dito talaga na kailangan na sigurong bumalik dito si Jamie Malonzo dahil kulang talaga sa inside presence at dito sa outside scoring ng Barangay Ginebra. Yan ay dalawang bagay na pwedeng i-provide dito si Jamie Malonzo para dito sa Gene Kings. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan ngayon kung bakit itong si Malonzo ay talagang masasabi natin na kinakailangan pati na itong si Jeremiah Gray. Kung sakali na makabalik na yan dito sa finals, magiging favorite bigla ang Barangay Ginebra dahil magdadagdag yan ng additional scorers at mga players na pwedeng pandepensa dito sa import ng TNT na si Ronde Hollis Jefferson. Pero ang tsansa na bumalik si Malonzo at si Gray dito sa finals ay mababa. So sa tingin ko magre-rely muna dapat si Coach Tim Cone dito sa mga players na meron siya ngayon. Pagdating dito sa mga posible na mga trades na gawin ng Barangay Ginebra, dito natin makikita nung tinambakan sila ng TNT na doon lamang ginamit yung mga bench players katulad nitong si Ben Adamos. So yung mga bench players at yung mga hindi ginagamit ang malamang na i-trade ng Barangay Ginebra. Ngayon, pagdating dito sa mga posible nilang makuha, sa tingin ko ang talagang titignan dito ng Barangay Ginebra ay baka yung first round draft pick ng Terra Firma dahil yan talaga ang kinakailangan nila para magpabata ng lineup at kumuha ng ibang big man just in case nga na ito si Isaac Go baka maging masyadong injury prone. Mahirap na kasi kung ito si Isaac Go maging katulad ni Jeremiah Gray na palaging may injury dahil yan ang magiging problema ng Barangay Ginebra sa ngayon. Kung sakasakali na ito si Isaac Go matagal na bago makarecover, mas maganda nga siguro na kunin nitong Barangay Ginebra yung first round draft pick ng Terra Firma o kaya Northport Batampier. Kung sakasakali naman, pwede rin na kunin nila dito sa Northport itong si Arvin Tolentino. Ibig sabihin maraming options na tinitignan dyan si Al Francis Chuma para mapalakas itong lineup ng Barangay Ginebra. Sa ngayon, itong Gene Kings naman at si Team Cone nakafocus dito sa mangyayari sa Game 2. Pero sa tingin ng karamihan matagal pa rin ang aabutin ng serye na to dahil gagawa siyempre ng adjustment itong si Coach Tim Cone. Nandito na yan kay Coach Chot Reyes kung paano magka-counter dito. At yan ang dito natin makikita yung tinatawag na chess match nitong Barangay Ginebra at nitong TNT Tropang Giga. Sa ngayon, itong si Al Francis Chua siyempre ay nagmamasid lamang yan dito sa nagiging performance ng Ginebra at anytime handa yan gumawa ng paraan para mapalakas ito. Kabilang na yung pagbigyan ng kontrata dito kay Troy Rosario sa Barangay Ginebra para siya ay makapaglaro na para dito sa Gene Kings na kinakailangan nila ngayon.